Elaine, tawag ni Ralph sa katulong isang umaga habang papalis na siya ng opisina. Yes, sir. Sagot naman ni Elaine at dali-dali itong lumapit sa amo niya. Kilala mo ba kung sino yung babaeng to? Tanong ng lalaki at ipinakita sa kanya ang napulot na picture nito. Sir, ako po yan. Wala sa loob na sagot niya. Biglang tumawa na malakas si Ralph habang nakatingin sa kanya. Ano? Ikaw to? Paano naman magiging ikaw to, Elaine? Ang layo na itsura. Nakaramdam naman ng pagkapahiya si Elaine. Paano ba namang siya yung nasa picture ang pangit nga niya? Nako, binibiro ko lang po kayo, sir. Natatawang saad niya. Baka isa yan sa mga bisita ng mami at daddy niyo nung nakarang wedding celebration nila, sir. Nahulog yata ang picture na to. Anya at pilit ng umiti. Bakit po, sir? Crush niyo po ba? Tanong niya. Well, I can say, she's my ideal woman. Sabi ng lalaki. Ideal po? Hindi niyo nga kilala yung babae na yan, sir. Ideal na po. Maganda't sexy nga yan, pero paano naman kung masama ang ugali? Basta, para nakita ko na kasi siya somewhere else. Hindi ko lang maalala kung saan. Wika ni Ralph. Ganun po ba, sir? Itanong na lang po sa mami niyo, sir. Baka isa sa mga bisita nila nung nakaraang wedding anniversary nila ng daddy niyo. Baka nga. Itatanong ko na lang kay mami mamaya. O siya, alis na ako. Anito at mabilis na nagtungo sa parking lot. Sige, Sir Ralph, mag-ingat po kayo. Pahabol niyan sabi. Habang nasa opisina si Ralph ay hindi pa rin mawawaglit sa kanyang isipan ng tungkol sa picture na kanyang napulot. Kinuha niya ito sa kanyang wallet at tinignan. Napakaganda nga ng babaeng nasa larawan kahit simple lang ang makeup nito. Sana makilala kita, miss. Usal niya sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ng larawan. Ngunit biglang sumagi sa kanyang isipan si Elaine. Hindi niya maiwasang matawa sa pagbibiro nito kanina na ito daw ang babaeng nasa picture. Ito talaga si Elaine, masyadong palabiro. Usal niya sa sarili at nagpatuloy sa pagpirma ng mga dokumento. Nang makauwi na siya ng mansyon, agad naman sumalubong sa kanya si Elaine. Mahilig itong magsuot ng short kaya lantad na lantad ang mapuputi at makikinis itong hita. Hindi naman siya manhid para hindi niya maintindihan na may gusto ito sa kanya. Palibhasa, alam nito na mahilig siya sa mga sexing babae, kaya nagsusuot ito ng short at sleeveless para makuha ang interes niya. Hello po sir, magandang gabi po. Bati ni Elaine sa kanya. Magandang gabi naman Elaine. Tugon niya saka nagtuloy-tuloy sa loob. Kahit naaakit naman siya sa magandang katawan ng katulong, ngunit ayaw niyang mapaghalata at baka sabihin pa nitong interesado siya. Dadat na ni Ralph ang kanyang ina sa sala habang nanonood ng telebisyon. Oh, iho, mabutit nandito ka na. May mahalaga tayong pag-uusapan. Ano po yun, mami? Tanong niya at tumupo sa couch. Iho, ayoko na magpaligoy-ligoy pa. Nais naming daddy mo na lumagay ka na sa tahimik. 33 ka na, kaya kailangan mo nang bumuo ng sarili mong pamilya. Panimula ng kanyang inang si Milagros. Mami, wala pa naman akong balak mag-asawa eh. Hindi pa ako nakakatagpo ng babaeng mapapangasawa ko. Diretso niyang pahayag. Kung hindi ngayon kailan pa? Pasyado ka nang lagpas sa kalendaryo. Sabi ng kanyang ina. Kapag natagpuan ko ng ideal woman ko, mami. Maganda, sexy, mayaman at matalino. Naku Ralph, saan mo naman hahanapin ng ganyang ka-perfect na babae? Pili ka kasi ng pili para mamaya sa bungay ka mauuwi. Seryosong pahayag ng kanyang ina. Hindi mangyayari yan, mami. Mariin niyang wika. Ngunit, wika niya sa kinuha ang picture sa kanyang wallet. Kung itong babaeng mapapangasawa ko, kahit bukas din, magpapakasal ako, mami. Naintriga naman si Madam Milagros kaya kinuha nito ang picture na hawak ng anak at tinignan na maigi. Kilala niyo ba siya, ma'am? Baka kasi kamag-anak ng mga naging bisita niyo nung wedding celebration niyo ni daddy. Hindi ko siya kilala pero teka lang. Ba't parang kamukha naman ito ni Elaine? Wika nito. Biglang humalugpos ng tawa si Ralph. Ano? Ang labo naman ng mata niyo, mami. Paano naman kamukha ni Elaine yan Ang ganda-ganda ng babaeng nasa picture samantalang ang pang... Huwag mo nang ituloy, Ralph. Hindi mabuting mamintas ng kapwa. Saway ng ina sa kanya. Hay nako, ba't ba kasi napaka-particular mo sa itsura? Hindi naman yan na mas mahalaga kundi ang ugali ng tao. Wika ng mami niya.
Paano naman kung maganda nga, pangit naman ang ugali at hindi marunong magmahal? Basta po, Mami. Tulungan niyo na lang po akong hanapin ang babaeng to at para matupad ko ng kagustuhan yung lumagay na ako sa tahimik. Anya. Hindi na nagtagal ang pakikipag-usap ni Ralph sa kanyang ina at pumasok na siya sa kanyang kwarto. Muli siya napatingin sa picture na kanyang napulot. You are so beautiful, miss. Saan ka ba lupalop naroon at pupuntahan talaga kita? Wika niya habang kinakausap ang picture. Hindi niya maintindihan kung bakit malakas naman ang tama niya rito kahit pa hindi pa niya ito nakikilala ng personal. Marami na siyang babaeng nakarelasyon. Puro magaganda at sexy. Pero sa tingin niya parang may kakaiba sa babaeng nasa picture. Naisip niyang ilagay ang picture sa frame at pagkatapos ipinatong niya ito sa ibabaw ng kanyang drawer. Kinabukasan, habang nagdidilig ng mga bulaklak sardines si Elaine, bigla na lamang sumagi sa isip niya ang tungkol doon sa picture na napulot ni Ralph. Elaine. Nabigla naman siya sa biglang paglapit ng kanyang amo. Ah, sir, kayo po pala. Good morning po sa inyo. Nakangiti niyang bate. Wala ka pa bang impormasyon tungkol doon sa picture ng babae na pulot ko? Wala pa po sir eh. Huwag niyo na lang kasing hanapin yon sir. Basta, kung may impormasyon ka, sabihin mo lang ako. Yes sir. Ay nako Sir Ralph, napakahilig niyo po talaga sa mga magaganda. So paano naman kaming pinagkaitan ng kagandahan di wala na talagang chance na mapansin niyo. Biglang nasabi niya, huli na para bawiin niya yon. Ano? Nakatawang wika ng lalaki. Elaine, huwag ka na mangarap, itulog mo na lang yan. Umiiling na sabi nito habang patuloy pa rin sa pagtawa. O sige, maiwan na kita. Isang umaga, habang papalis na si Ralph papuntang opisina, namataan niyang nagdidilig ng halaman si Elaine sa hardin ng kanyang ina. Sexy itong tignan sa suot nitong short at sleeveless. Ngunit hindi naman ito maganda. Marami pa itong tigiyawat sa mukha, kulot ang buhok at nakasuot ng makapal na salamin. Hindi niya alam kung bakit partikular talaga siya sa itsura ng tao. Gusto kasi niya yung babaeng may pagmamalaki niya sa kanyang mga kaibigan. Sa isip niya, siguro nga, kung nagkataong maganda lang si Elaine, baka nga matagal niya itong pinatulan. Sayang ka, Elaine. Bulong niya sa sarili. Samantalang sa loob ng servant's quarter, malalim na nag-iisip si Elaine kung paano siya mapapansin ng amo niyang lalaki. Bukod sa may nararamdaman siya dito, kailangan niyang magawa ang kanyang misyon alang-alang sa pamilya niya. Kinagabihan, umuwing lasing si Ralph. Agad naman niya itong sinalubong nang makita niyang pasuray-suray itong naglalakad. Sir, okay lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong niya sa kanya ito inalalayan. Maya-maya, bigla itong sumuka at nadumihan ang suot niyang damit. Sorry, Elaine. Nakangising saad ng lalaki. Ihahatid ko na po kayo sa kwarto niyo, sir, at mabilis na inalagay ang kamay ng lalaki sa balikat niya. Nang maiga niya ito sa kama, agad naman siyang lumabas upang maligo at makapagpalit ng damit. Pagkatapos, nagpunta siya sa kwarto ng amo niya dala ang bimpo at isang palanggana ng maligamgam na tubig. Ay naku sir, nasobrahan yata kayo sa pag-inom. Anya habang kinakausap ang natutulog na amo. Pagkatapos niya itong punasan, binihisan niya ito ng kamiseta. Hirap na hirap siya sa pagpapalitan damit nito, ngunit hindi naman niya ito pwedeng pabayaan at baka magkapulmonya pa ang amo niya. Ay, ayan sir, nakapagbihis na po kayo. Muli niyang wika, pagkatapos napatitig siya sa gwapong mukha ng lalaki. Sir Ralph, mahal kita. Mahina niyang sabi. Sa totoo lang, hindi mahirap mahalin ng amo niya. Mabait ito sa maid kahit na ba may weird itong ugali na ayaw sa hindi kagandahan. Pihikan nito. Ay, makaalis na nga. Anya saka tumayo at ang malalabasan ng kwarto nang marinig niyang magsalita si Ralph. Miss, magpakilala ka sa akin. I promise, pakakasalan kita kahit ilang simbahan pa. Anito habang nakapikit ang mga mata. Miss, huwag kang umalis. Muling sabi ni Ralph at hinawakan ng kamay niya. Just stay here. At ganun lang, bigla siyang siniil nito ng halik. Sir Ralph! Pagpupumiglas niya, ngunit mas lalo lang naging mapusok ang halik na lalaki sa kanya. Sir, si Elaine po ito! Sabi niya sa pag-aakalang baka matauhan ng amo niya at titigil na rin ito sa ginagawa niya.
Ngunit hindi tumigil si Ralph at mas lalo pa ito naging mapusok hanggang sa nagsimula ng maglayag ang mga kamay nito sa kanyang katawan at tuluyan na siyang nadarang sa matinding sensasyon. Papakasalan kita, miss. Bulong ng binata sa tenga niya. Alam niya na ang tinutukoy nito ay ang magandang babae na nasa picture. Malakas ang tama ng amo niya dito. Sir, si Eileen po ito. Muli niyang wika dahil umaasa siyang titigil ito. Ngunit hindi ganoon ang nangyari. Nagpatuloy ito sa paghaplos sa kanyang katawan kaya tuluyan na siya nadaig ng kahinaan at ng pagmamahal kaya naisuko niya ang kanyang sarili. Matapos ang kanilang pagniniig, nakatulog na ng mahimbing si Ralph kaya maingat siyang tumayo at nagbihis. Paika-ika siya lumabas ng kwarto at tinungo ang servant's quarter. Masakit ang ibabang bahagi ng kanyang katawan, tanda ng pagkawasak ng kanyang pagkabirhen. Nang magising si Ralph kinabukasan, nakaramdam siya ng pananakit ng kanyang ulo. Buti na lang at walang pasok sa office kaya hindi niya kailangang magmadali. Bumangon siya para mag-shower ngunit napansin niya ang mantsa ng dugo na nasa bedsheet ng kanyang kama. Ipinilig niya ang kanyang ulo habang inaalala ang nangyari kagabi. Si Eileen ang natatandaan niyang naghatid sa kanya sa kwarto. No, hindi to maaari. Of all people, bakit kay Eileen pa? Sigaw niya sa kanyang sarili na maaalala ang pakikipagniig niya sa kanilang kasambahay. Gago ka talaga, Ralph. Sa dinami-rami ba naman ng mga babae? Sa katulong ka pa pumatol? Sa sobrang inis niya, padaskol na inalis niya ang bedsheet at inalagay sa basket ang mga labahan. Pagkatapos, pumasok siya ng banyo at nag-shower. Sinabon niyang maigi ang buo niyang katawan kasi parang nandidiri siya sa kanyang ginawa kay Eileen. Oo nga't pihikan siya sa mga babae ngunit hindi niya ugali ang manamantala, lalo na't sa kanilang kasambahay pa. Bigla naman siya nakonsensya kaya kailangan niya makausap ito. Isang gabi, habang namamalan siya ng mga damit si Eileen, nilapitan niya ito. Eileen. Anya. Sir, good evening po. Gusto ko lang humingi ng tawad sa ginawa ko sa'yo nung nakarang gabi, Eileen. Bunga lang yun ng kalasingan ko. Panimulang sabi niya. Wala po yun, sir. Sagot naman ito. Nagdaan ng isang buwan at nagulat si Ralph nang madatnan niyang nakaupo sa salang kanyang ina na parang nga bang hinintay nito ang pag-uwi niya galing opisina. Hindi pa umuwi ang daddy niya at nasa Amerika pa ito. Hi, ma'am. Bati niya rito saka humalik sa pisngi. Buti naman at dumating ka na, Ralph, at may importante akong sadya sa'yo. Seryosong wika ni Madam Milagros. Ano po yun, ma'am? Curious na tanong niya saka umupo sa couch. Tumikim muna ito saka nagpatuloy sa pagsasalita. Buntis si Eileen at ikaw ang ama. What? Nanlaki ang mga mata niya sa pagkabigla. Buntis si Eileen, mami? You heard me right? Kailangan mo siyang panagutan. Ayokong lumaking walang amang apo ko, kaya kailangang maitakda kagad ang inyong kasal sa lalong madaling panahon. Sinabi ko na rin ito sa daddy mo at wala siyang tutol doon. Wika ni Madam Milagros. Mami, no, ayoko. Bakit ko naman papakasalan yung babae na yun? Hindi ko naman siya gusto. At saka alam naman niya na nangyari sa amin nung bunga lang yun ang kalasingan ko. Buong pagtangging pahayag niya. Basta, yun ang desisyon namin ng daddy mo. Mami, ayoko. Mariing sagot niya. Papakasalan mo si Eileen, Ralph, sa ayaw at sa gusto mo. At kung hindi, mapipilitan kaming alisan ka ng man at tatanggalan ka namin ng karapatang pamahala ng kumpanya. Mahina, ngunit mariin na wika ng kanyang ina. This is unfair, Mom. Reklamo pa rin niya. Ngunit hindi na siya pinansin pa ng kanyang ina at tinalikuran na siya nito. Sa loob ng servant's quarter, hindi mapakali si Eileen. Hindi niya alam kung anong mangyayari gayong alam na ng mami ni Ralph na nagdadalang tao siya. Eileen! Narinig niya ang boses ni Ralph sa may pintuan ng kwarto niya at sa tingin niya galit ito sa kanya. Biglang lumakas ang kabog sa kanyang dibdib. Sir, bakit po? Anya na mapagbuksan niya ito. Buntis ka raw at akong ama. Tiimbagang natanong nito habang nakakuyom ang mga palad. Opo, sir. Mahinang sagot niya habang nakayuko ang ulo. At paano naman ako nakakasiguro na sa akin nga talagang batang yan gayong isang beses lang namang may nangyari sa atin? Anak niyo po talagang dinadala ko, sir. Gumagaralgal na sagot niya.
Wala pong ibang nakagalaw sa akin, sir. Alam ko na. Nang uuyam na tura ng lalaki. Kaya pala hindi ka pumalag nun dahil ito pala talagang plano mo, no? Gusto mo makabingwit ang mayayaman kaya sinadya mo talaga magpabuntis sa akin. Sarkastikong wika nito. Kung pera lang ang habol mo, bibigyan kita kahit magkano. Basta huwag ka nang magpapakita pa sa akin. Sir, hindi naman po pera niyo ang kailangan ko eh. Tuluyan ang nalaglagan luha niya. At saka mga magulang niyo naman po may gusto ng kasal. Ginusto mo rin, di ba? Nang uuyam na wika ni Ralph. Well, kaysa alisin ako ng mana ng mga magulang ko at mawalan ako ng karapatan sa kumpanyang pinaghirapan ko, titiisin ko na lang na magpakasal sa isang nerd na katulad mo. Pero yun lang, huwag kang umasa na maayos ang trato ko sa'yo. Mariing wika nito saka mabilis na tumalikod. Kinabukasan, kinausap ni Elaine ang mga magulang ni Ralph. Ma'am, sir, aalis na lamang po ako dito. Ayoko mapipilitan ng anak ninyo na pakasalan ako. Hindi naman po niya sinasadya yun eh, at hindi ko po siya inoobliga na panagutan ako. Elaine, sinadya man ni Ralph o hindi ang ginawa niya sa'yo. Abay marapat lang na panagutan ka niya. Isa pa ayaw namin lumaking bastardo ang apo namin. Sagot ni Mrs. Acosta. Nagkaroon ng saglit na katahimikan. Elaine, pwede bang tapatin mo kami? Tanong ng amo niyang babae habang matamang nakatingin sa kanya. Mahal mo ba si Ralph? Opo, mama. Nangingimi niyan turan. Kung gayon, magpakasal kayong dalawa iha. Alam ko magiging isang mabuting asawa ka sa kanya. Oo nga naman, Elaine. Kaya kailangang magpakasal kayo ni Ralph, lalo na ngayong magkakaanak na kayo. Pagsang-ayon naman ni Mr. Acosta. Saan ka namin, hindi usang pagtakbo sa responsibilidad. Lalaki si Ralph at dapat na panindigan niya ang ginawa niya sa'yo. Pero hindi po ako mahal ng anak niyo. Masuyong ginagap ni Mrs. Acosta ang kamay niya. Elaine, alam kong hindi ito madali para sa'yo. Pero kung mahal mo si Ralph, gawin mo ang lahat para makuha ang loob niya. Dahil sa kagustuhan ng mag-asawang Acosta, nairaos nga ang kasal nila ng lalaki. Sa huwas nga lang dahil ayaw ni Ralph na makasal sa simbahan. Wala nga ganong bisita maliban sa iilang witness at mga katulong sa mansyon. Sa gabi ng kasal, matapos ang selebrasyon, nakita ni Elaine ang kanyang asawa na umiinom sa sala. Ralph, tama na yan at marami ka nang nainom eh. Anya nang malapitan niya ito. Umalis ka nga dyan, ano bang pakialam mo? Singhal ng lalaki. Kahit ikinasal na tayo, kasambay pa rin ang tingin ko sa'yo, kaya wag mo akong matawag-tawag sa pangalan ko. Naiintindihan mo ba? Bigla siyang natigilan. Totoo nga sinabi nito na huwag siya mag-expect na maganda ang trato dito sa kanya. Kasi hindi na niya naituloy pa ang nais niyang sabihin kasi binara na siya ng lalaki. Alam mo, di sa panaginip, hindi ko pinangarap na makasal sa isang katulad mo. Kaya I'll make sure na hindi ka magiging masaya sa pagsasamang to. Mariing wika ni Ralph at muling tumungga ng alak sa baso. Biglang nanghilid ang kanyang mga luha sa sinabi ng lalaki. Iniwan na lamang niya itong mag-isa at nagtungo siya sa kwarto upang magpahinga. Ngunit hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang larawan ng babae na nasa picture frame. Naalala niyang ito yung picture ng babae na napulot ni Ralph noong nakaraan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya habang tinititigan niya ito. Nagdaan ang mga araw at isang umaga. Elaine, kayo na lang muna ang bahala dito sa bahay ha. Kailangan kong samahan ng daddy mo papuntang New York. Nagkaproblema kasi ang isa negosyo natin doon. Ani ng biyanan niya. Opo mami, sana maging maayos po ang lahat. Anya at humalik sa pisngi ni Mrs. Acosta. 2 araw pa lang mula nang umalis ang biyanan niya at isang gabi, dumating si Ralph na may kasamang babae. Nanlaki ang mga mata niya na mapagtantong iyon ang babaeng nasa picture na napulot ni Ralph. This is Tessa Redoble. Pansamantalang dito muna siya titira habang hindi pa siya nakakalipat ang kondo. Wika ni Ralph sa mga kasambahay. Bagong asset siya ng Acosta Models, kaya dapat lang na pangalagaan ko siya. Tumingin ang babae sa kanya at napansin niya ang lihim na paghirap nito. Ikinagagala kong makilala kayong lahat. Nakangiti nitong wika. Ngiti na sa tingin niya ay may halong kaplastikan.
Ngunit sinikap niyang kontrolin ang sarili na huwag maapektuhan sa presensya ng babae. Alam niyang sinadya lang yun ni Ralph para ipamukha sa kanya na wala siyang halaga sa buhay nito. Ralph, saan mo nakilala si Tessa? Tanong niya nang pumasok ng kwarto ang asawa niya. Personal siya nagpunta ng opisina. Siya yung babaeng gusto ko sana maging asawa pero hindi nangyari dahil sinadya mong magpabuntis sa akin. Malamig na wika ng lalaki. At nakakasiguro ka bang siya talaga yung babaeng nasa picture? Tanong niya habang ang mga matay nakatuon sa picture frame na nasa bedside table. Anong klaseng tanong yan? As you can see, pareho sila ng muka. Anito. At ngayon nahanap ko na siya. Hindi ko na siya papakawalan. Patapos mong makapanganak, ipaanal ko ang kasal natin. Parang isang bombang sumabog sa pandinig ni Elaine ang sinabi ng kanyang asawa, ngunit mas pinili na lamang niyang tumahimik. Isang araw pa lamang si Tess sa mansyon, ngunit parang iba na ang mga ikinikilos ito. Nagkukunwari lang itong mabait kapag nasa harap si Ralph, ngunit kapag wala ang lalaki, para itong amo kumakaasta. Hoy Elaine, ipagtimpla mo nga ako ng kape. Anito isang umaga. Hindi pa nagigising si Ralph kaya malaya itong umasta na parang may-ari ng bahay. At bakit mo naman ako uutusan? Paangil yan sagot. Di ba katulong ka dito? Noon yon, pero asawa na ako ni Ralph. Oh, really? Oo nga naman, sinabi sa akin ni Ralph, pero hindi kanya mahal. Napipilitan lang siyang pakasalan ka dahil pinikot mo siya. But look at yourself. Hindi na babagay kay Ralph ang isang nerd at pangit na katulad mo. At muli itong tumawa. At bakit? Sa tingin mo maganda ka? Ganting wika ni Elaine. Hindi naman yan ang mukha mo. Abay, gaga ka! Galit na saad ni Tess at akman sasampalin siya, ngunit nang lumabas ng kwarto si Ralph, sinadya naman itong mawala ng balanse dahilan upang matumbay ito sa sahig. Tess! Sigaw ni Ralph saka mabilis na nilapitan ng babae. Tinulak ako ng asawa mo, Ralph. Mangiyak-iyak pang sabi nito. Hindi totoo yan oh. Nagsisinunga... Elaine, enough! Pambabara sa kanya ng asawa. Di ba sabi ko pakisama na maayos si Tess dahil asset siya ng kumpanya? Gumuhit ang matamis ang ngiti sa mga labi ni Tess. Masakit ang balakang ko. Hindi ako makatayo. Anito na pinalalambing pa ang boses. Agad naman itong binuhat ng lalaki at pinaupo sa sofa. Napailing na lamang si Elaine sa kaartihan ng babae. Pero sa ngayon, hahayaan muna niya itong manatili sa bahay at aalamin pa niya ang tunay na motibo nito. Kinaumagahan, maagang gumising si Elaine at nagluto ng almusal. Good morning, Ralph. Bungad niyang bati na makalabas na silid ng lalaki. Tinignan lang siya nito na masama at walang kaamor-amor sa presensya niya. Nakapaganda na ako ng almusal. Tara, kakain na tayo. Hindi ako kakain sa mga luto mo. Baka mamaya may lason pa yan. Who knows kung ano talaga binabalak mo. Siyempre, sa'yo mapupunta ang full legal right sa mga ari-arian. Sakaling mawala ako, di ba? Paangil na sagot nito saka mabilis na nagtungo sa parking garage. Sumunod naman dito si Tessa at nag-iwan ng mapaghamong ngiti sa kanya bago ito tumalikod. Nasaktan siya sa kanyang narinig. Mababaw nga talaga ang pagkakakilala ni Ralph sa kanya. Napaluha siya ng bigla ngunit mabilis din niyang pinalis yon ng kanyang mga kamay. Isang araw ang muli pang nagdaan at patuloy pa rin ang paghahari-harian ni Tess sa mansyon. Ngunit hindi naman siya paaapi dito dahil siya ang asawa at mahigit na karapatan sa pamamahay ng mga Acosta. Alam mo kung ako ikaw, umalis ka na lang dito. Malinaw namang hindi ka mahal ni Ralph, di ba? Patutsyada na naman ni Tess. Paano ba niya mamahalin ng isang katulad mo? Ni hindi ka niya may pagmalaki sa mga kaibigan niya? Hindi ko isusuko ang karapatan ko kay Ralph. Mariing sabi niya. Marahil, hindi nga ako maganda. Pero totoo kong mahal ang asawa ko. Galit na tinapunan siya ng tingin ni Tess bago ito tumalikod. Nang sumunod na mga araw, nakahinga ng maluwag si Elaine nang malamang lumipatan ng kondo si Tess. Alam naman kasi ni Ralph na uuwi na ang mami nito. Kumusta kayo dito, iha? Bungad na tanong ng kanyang biyanan. Maayos naman po, mami. Sagot niya. Hindi na niya kailangan pansabihin ng tungkol kay Tess at baka magalit na naman sa kanya si Ralph. Kinabukasan,
O iha, umalis na ba ang asawa mo? Bungad na tanong sa kanya ng kanyang biyanan na makalabas ito ng kwarto. Opo, Mami. Bakit naman iniwan niya tong briefcase niya? Napatingin naman siya sa bagay na sinasabi nito. Pwede bang ihatid mo na lang to sa office, iha? Magpasama ka na lang sa driver natin. Okay po, Mami. Kahit naman nagdalawang isip siya kasi baka ano pang sabihin ni Ralph sa kanya sa office, pero nakakahiya din naman tumanggi sa ipinag-uutos ng kanyang biyanan. Ilan segundo lumipas at nakarating na sila sa malaking kumpanya na pag-aari ng mga akwasta. Pagkatapos sabihin sa gwardiya ang pakay niya, pumasok na siya at tinungo ang elevator papunta sa ika-4 na palapag kung saan naroon ang opisina ng kanyang asawa. Nasa pintuan pa lang siya nang maulinigang may nag-uusap sa loob. Bro, may nakapagsabi sa akin na ikinasal ka na daw. Tanong ni Ted, ang accounting manager ng kumpanya. Biglang napakunot noo si Ralph sa tanong ng kaibigan. Nakakainis nga eh. Napikot ako ng isang katulong. Ano? Katulong? Well, kung pasok naman sa panlasa mo, hindi na baling katulong, di ba? Nakangising wika ni Ted. Yun na nga eh. Katulong na nga. Malayong-malayo pa sa tipo kong babae. Sinamami kasi eh. Tinakot akong tatanggalan ng karapatan dito sa kumpanya kapag hindi ko pa nanagutan yung Elaine na yun. Yan kasi na pala sa pagiging pihikan mo. Bakit? Ano bang itsura niya? Curious na tanong ni Ted. Para namang naniga si Elaine sa kanyang kinatatayuan. Sumisikip ang kanyang dibdib dahil sa kanyang mga narinig. Mas gusto na lamang niyang umalis sa lugar na yon. Pero naisip naman niya, paano tong briefcase na dala niya? Nandito daw ang mga mahalagang papeles kaya ipinagbilin sa kanya ng kanyang biyanan na siya mismo mag-abot nito sa kanyang asawa. Basta, malayo-malayo sa babaeng pinapangarap ko. Sagot ni Ralph. Pero ngayon, nahanap ko na ang dream girl ko. Hihiwalayan ko na siya. Bro, pag-isipan mo yung mabuti. Minsan, mapandaya mo ka ng isang tao. I think, mabait naman si Tess. By the way bro, napansin mo bang briefcase ko? Wika ni Ralph. Damn, naiwan ko pala sa bahay. Nang marinig yun ni Elaine, naglakas loob na lamang siyang pumasok ng opisina matapos ang mahihinang katok sa pintuan. Excuse me sir, naiwan niyo po itong briefcase niyo sa bahay. Anya napilit nilalabanan ng nararamdamang kaba. Ayaw niyang magalit ito sa kanya, kaya sir na lamang ang itinawag niya dito. Napansin niya ang pagkunot noon ng kanyang asawa habang matalim ito nakatingin sa kanya. Bakit ikaw pa nagati dito? Sana ipinag-utos mo na lamang sa driver. Malamig na wika ni Ralph. Bro, siya ba? Tanong ni Ted habang nakatingin sa kanya. Hindi sinagot ng kanyang asawa ang tanong ng kanyang kaibigan. Sige, makakalis ka na. Isang linggo ang lumipas. Hindi inaasahan ni Elaine na uuwi si Ralph na kasama na naman si Tess. Palibhasa na sa ibang bansa ang biyanan niya, kaya malaya nitong nagagawa ang gusto. Nakita niya lumabas ng sasakyan ng babae at naka-abresyete pa sa kanyang asawa. Oh, Elaine, ipaganda mo kami na makakain ni Tess. Utos sa kanya ng lalaki na makapasok na ito ng bahay. Bigla namang kumulo ang dugo niya sa sinabi nito. Ralph, hindi ako utusan dito. Kung gusto mo, ikaw na mag-asikaso dyan. Total, bisita mo naman siya, di ba? Pagkatapos niyan sabihin yon, agad siyang pumasok ng kwarto at hinintay na makauwi ang babaeng kasama ng asawa niya. Ralph, may relasyon ba kayo ng babaeng yon? Hindi na niya napigilang magtanong na makapasok ng silid ang lalaki. Kung may relasyon nga kami, may magagawa ka ba? Paangin itong sagot. Ralph, kahit konting respeto man lang. Anya at tuluyan ang nalaglag ang mga luha niya. Ano respetong pinagsasabi mo? Alam mo naman sa umpisa pa lang na wala akong gusto sa'yo, di ba? At yung babae na yun ang pangarap ko makasama. Ralph, alam ko na wala kang pagmamahal sa akin kahit katiting man lang. Pero sana naman. Bigla siya napaingos. Sana naman huwag mong harap-harapang ipamukha sa akin na ibang tao ako. Mag-asawa tayo. Mag-asawa dahil pinikot mo ko. Tiimbagang nasabi ni Ralph. Sinadya mong magpabuntis sa akin para pakasalan kita. Hindi totoo yan. Mula nun hanggang ngayon, mahal kita. Gumagaralgal na sabi niya kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha. Mahal mo ko? O mahal mo ang pera ko?
Sobrang masakit para sa kanya ang sinabi ng lalaki. Kaya dali-dali siya lumabas ng kwarto at nagtungo sa hardin na mansyon. Doon siya umiyak ng umiyak dahil sobrang nasasaktan siya sa sinabi ng kanyang asawa. Maya-maya, nararamdaman niya na parang nahihilo siya. Umiikot ang kanyang paningin at pagkatapos noon, hindi na niya alam ang sumunod na nangyari. Nang maimulat niya ang kanyang mga mata, nasa loob na siya ng kwarto at tinitignan ng doktor. Hindi naman ito nagtagal at umalis na pagkatapos ma-check ang kalagayan niya. Sabi ng doktor, masela ng pagbubuntis mo. Wika ng lalaking nang pagkasarili na lamang sila. Ingatan mo yung sarili mo at baka kung ano pa mangyari sa anak ko. Hindi siya nagsalita pa at baka muli na naman siya maiyak. Kumain ka na at magkalaman ng tiyan mo. Muling wika ni Ralph saka nilagay sa bedside table ang pagkain. Pagkatapos tumayo ito at lumabas ng kwarto. Nagdaan pa ang mga araw, malamig pa rin ang trato ng asawa niya sa kanya. Kahit minsan nagpapakita ito ng pag-alala, pero alam niyang dahil lang ito sa batang dinadala niya. Araw ng linggo at kaarawan ni Ralph. Happy birthday, Ralph! Nakangiting bati niya saka inabot dito ang maliit na box na birthday gift niya. Salamat. Walang kaimong emosyon tugon ng lalaki. Hindi na lamang niya ito pinansin at baka magalit na naman ito sa kanya. Kailangan na niyang sanayin na malabo talagang mahalin din siya ni Ralph. Dahil magkakaroon ng selebrasyon sa bahay, tumutulong siya sa paghahanda at pagluluto sa kusina. Iha, huwag ka nang tumulong para yan at baka mapano ka pa. Kayang-kaya na yan na makatulong natin. Wika ng biyanan niya. Okay lang po yun, Mami. Magaan lang naman po ang pagluluto. Anya. Ay nako, magpahinga ka na lang sa kwarto, Iha. Giit nitong wika saka hinila ang kamay niya. Habang nakahiga siya sa kama, muli na naman siyang napasulyap sa picture frame na nasa bedside table. Nasasaktan na naman siya dahil alam niyang pinapangarap pa rin ng asawa niyang babaeng nasa picture. At ngayon dumating na si Tess, mas lalong hindi niya makukuha ang pagmamahal nito. Ralph, sana balang araw, matutunan mo rin akong mahalin. Usal niya sa sarili. Ilang oras ang lumipas at nagsidatingan ang mga bisita ng kanyang asawa. Ayaw naman niya lumabas ng kwarto at baka masaktan lang siya kapag binabaliwala siya ng lalaki. Iha, hindi ka man lang ba lalabas dito? Tanong ng kanyang biyanan nang madatnan siya nito sa kwarto. Hindi na po, Mami. Ayoko pong mapahiya si Ralph. Mahina niyang sagot. Nasa sala yung babaeng nagangalang Tess. Wala akong tiwala sa kanya. Kaya kung ako, ikaw, huwag mo hayaang maagaw niyang asawa mo. Anito at ginagap ang kamay niya. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita, Iha. Tumango lang siya at bahagyang umiti. Oh, itong isot mo, Iha. Wika ng biyanan niya sabay abot sa isang sexing bestida na may slit sa gilid at hapit na hapit sa katawan. Maliit pa naman ang tiyan mo, kaya kasya pa ito sa'yo. Maraming salamat, Mami. Paglabas niya ng kwarto, una niyang hinanap si Ralph. Ngunit para naman siyang binuhusan ng malamig na tubig na makita niyang nakipaghalikan nito kay Tess. Ngunit napatigil ang mga ito na makita siya. Hindi niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha kaya dali-dali siyang bumalik ng kwarto. Umiyak siya ng umiyak hanggang sa makatulog siya. Hindi niya alam kung ilang oras siya nakatulog. Basta't nararamdaman na lamang niya na parang may tumabi sa kanya sa higaan. Paglingon niya, nakita niya si Ralph na matamang nakatitig sa kanya. Amoy alak ito at namumungay na ang mga mata sa kalasingan. Ralph, bakit mo ako sinasaktan ng ganito? Mahinang wika niya. Ginawa ko naman ang lahat para mahalin mo ko. Elaine. Yun lang ang katagan lumabas sa bibig ng kanyang asawa at sinili siya nito ng halik. Napapikit naman siya habang tinutugon ng mga halik ng lalaki sa kanya. Muli na namang nanaigang pag-ibig niya dito, kaya muli niyang naipagkaloob ang kanyang sarili. Alam na niya nangyari sa kanila ay bunga lang ng kalasingan nito at hindi dahil sa pagmamahala. Nagdaan pa mga araw at isang umaga. Ralph, pwede bang samahan mo ko ngayon sa prenatal check-up ko? Hindi kasi makapunta dito ang OB dahil may nakaschedule daw siyang CS operation. Pero sasaglit daw muna siya sa clinic kaya pupunta na lamang ako doon. Anya sa kanyang asawa. Busy ako, magpasama ka na lang sa isa sa mga katulong dito. Malamig na sagot ni Ralph.
Hindi na lamang siya umimik pa. Mag-isa na lamang siyang pupunta ng klinik. Hindi naman niya mapipilit ang asawa niya na samahan siya dahil may ginagawa naman talaga ito. 8:00 na nang makaalis ng bahay si Ralph. 9:00 ang check-up niya kaya nagbihis na rin siya at baka maabutan pa siya sa traffic sa daan. Mami, aalis po muna ako. Paalam niya sa kanyang biyanan. Schedule po ngayon ang check-up ko eh. May prenatal ka ngayon? Bakit umalis ang asawa mo? Tanong ni Mrs. Acosta. May mahalaga daw siyang gagawin sa opisina eh. Ay nako, ito talagang si Ralph. Mas uunahin pa ba niya yung ginagawa niya kaysa sa pagsama niyo? Ay, marami naman siya mauutusan sa opisina. Hindi na, bali na po mami. Magpapahatid na lamang po ako sa driver. O siya, sige iha, mag-iingat ka ha. Hindi rin kita masamahan kasi masama ang pakiramdam ko eh. Okay lang po mami, magpahinga na lang po muna kayo. Anya at pagkatapos umalis na siya sakay ng kotse. Ilang sandali ang lumipas at nasa loob na siya ng OB-GYN clinic. Mais naman ang bata sa tiyan mo, Mrs. Pero kailangan lang ng sapat na pag-iingat. Huwag masyadong magpapastress. Ani ng doktorang tumitingin sa kanya. Yes, Doc. Mahina niyang sagot. Oo nga pala, bakit hindi niyo kasamang mister niyo? Tanong nito. Nasa opisina si Ralph, Doc eh. Maraming tinatapos sa papeles. Maya-maya may kumatok sa pintuan. Laking gulat naman niya nang pumasok si Ralph. Oh, akala ko ba busy ang asawa mo, Mrs.? Nakangiting wika ng doktora. Napatingin si Elaine sa lalaki. May saya naman siyang naramdaman sa kanyang puso sa ginawang pagsunod nito sa kanya. Kumusta, Dok? Wala bang problema sa pagbubuntis niya? Tanong ng lalaki. Maayos naman, Mr. Acosta. Nakangiting sagot ng doktora. Maintain lang yung vitamins niya at huwag kalimutang uminom ng gatas bago matulog. Thank you, Doc. Anya, pagkatapos nagpaalam na sila. Pinapauwi ko ng driver. Ako na maghatid sa iyo sa bahay. Wika ni Ralph nang makalabas na sila ng klinik. Salamat sa pagpunta mo dito, Ralph. Tinawagan ako ni Mami kaya wala akong choice. Malamig nitong turan. Bigla siya nalungkot sa sinabi nito. Akala niya sariling kalooban ng pagpunta ng asawa niya. Yung pala, tinawagan nito ng kanyang biyanan. Nang makarating na sila ng mansyon, dumiretso agad sila ng kwarto. Ralph, hindi mo ba talaga ako kaya mahalin? Hindi na niya napigilang magtanong sa lalaki. Sobra na kasing mabigat sa kanyang dibdib ang pagtrato ng kanyang asawa. Kung alam mo na ang sagot, bakit tinatanong mo pa yan? Paangil na wika nito. Bakit? Dahil ba pangit ako? Bigla siya nagkaroon ng lakas ng loob para sabihin yon. Dahil hindi mo ko may pagmamalaki sa mga kakilala at kasamaan mo sa opisina? Shut up! Wala kang karapatang pagsabihan ako ng ganyan. Pasalamat ka nga't pinakasalan kita. At saka, ano bang inirereklamo mo? Provided ka naman sa lahat ng pangangailangan mo dito Ralph, gusto ko lang naman na mahalin mo ko. At tuluyan ang nalaglag ang mga luha niya. Bigla na lamang nakaramdam si Ralph ng hindi may paliwanag na awa para kay Elaine. Pero hindi talaga malis ang galit niya dito sa tuwing maiisip niya na sinadya nitong magpabuntis sa kanya para pakasalan niya ito. Huwag mo ko idadaan sa mga drama mong yan. Babalik na ako ng opisina. Make sure na walang mangyayaring masama sa'yo dahil ayoko maapektuhan ng anak ko. Anito, saka mabilis na lumabas ng kwarto. Naiwang mag-isa si Elaine na hilam sa luha ang mga mata. Hindi nga talaga siya magkakaroon ng puwang sa puso ng asawa niya. Ngunit alang-alang sa batang dinadala niya, hindi pa rin siya susuko. Kinabukasan, maaga na naman siyang gumising. Nagluto siya ng paboritong almusal ni Ralph. Di ba sinabi ng doktor na masela ng pagbubuntis mo? Bakit ikaw gumagawa dito sa kusina? Boses ng asawa niya sa likuran. Love, good morning. Anya at pinilit ang ngumiti. Teka lang, anong sinabi mo? Kunot noong tanong ng lalaki. Saglit siyang natahimik. Hindi rin niya alam kung bakit yun ang nasabi niya. Pinayagan na nga kitang tawagin akong Ralph, di ba? Instead sir, at ngayon, tinatawag mo pa akong love. Sorry, nabigla lang ako. Paumanhin niya. Oo nga pala. May sakit kasi ang kusinera natin kaya ako nang nagpresenta magluto. Anya at bahagyang umiti. Kahit ang totoo, gusto na naman niyang maiyak sa malamig na pagtrato ng kanyang asawa. Napailing naman si Ralph.
bakit nasasaktan siya sa tuwing pinagsasalita niya na masama si Elaine. Pero kapag naiisip naman niya na hindi ito ang ideal woman niya, naiinis na lang siyang bigla. Nandito nang isusot mo sa opisina. Nihanda ko na. Wika ni Elaine na makalabas ng banyo ang kanyang asawa. Nakahanda na rin ang mesa. Stop doing this, Elaine. Hindi kita asawa. Mariing wika na lalaki sa kanya. Masaya akong pagsilbihan ka, Ralph. Marahil, hindi asawang tingin mo sa akin. Pero sa mata ng mga tao at ng Diyos, mag-asawa na tayo at may pananagutan ako sa'yo. Saglit na natahimik si Ralph. Hindi na ako kakain. Hindi naman maganda na walang laman ng tiyan mo sa umaga. Pagpapaliwanag niya. Hindi ko na kailangang ulitin ang sinasabi ko. Matigas pa ring wika ni Ralph. Lumabas ka na at magbibihis ako. Napabuntong hininga na lamang si Elaine. Hindi niya alam kung ano pa ang pwede niyang gawin para lumambot ang puso ng asawa niya. Maya-maya pa, naramdaman niya na parang bumabaliktad ang kanyang sikmura. Kaya dali-dali siyang bumalik sa kusina at nagtungo sa lababo. Elaine, iha, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ng kanyang biyanan na nooy nasa hapagkainan na. Hindi na niya nagawang sagutin ang tanong ng biyanan dahil nagsusuka na siya. Tumayo naman si Mrs. Acosta at hinagod ang likod niya. Maupo ka na lang muna, iha. Wika nito. Nasaan palang asawa mo at nang makapag-almasal na tayo? Hindi na raw po siya kakain, Mami. Mahina niyang sagot at humila ng upuan. Abay, hindi man lang ba niya titikman to niluto mo? Paborito pa naman niya mga ito. Hindi umimik si Elaine. Umupo na lamang siya at para siya nahihilo. Maya-maya, nakita niyang papalapit ang asawa niya sa pagkainan. Ano nangyayari dito? Tanong nito habang nakatingin sa kanya. Masama ang pakiramdam ko at para akong na... Elaine! Sigaw ni Ralph na mawala ng malay ang asawa niya. Buti na lang at nasalo niya ito agad. Dali natin siya sa ospital, Ralph! Bilis! Utos ng kanyang ina. Sa ospital, hindi mapakali si Ralph habang naghihintay ng resulta ng lab test ni Elaine. Habang panay naman ang usal ng mami niya na sana walang magiging problema. Maya-maya, lumabas ang doktor at agad naman nila itong sinalubong. Dok, kumusta ang kalagayan ng pasyente? Tanong niya. Bakit bigla na lang siya nahimatay, Dok? Tanong naman ni Mrs. Acosta. Nag-pre-enclampsia ang misis niyo, Mr. Acosta. And usually, fatigue and emotional stress ang kadalasang sanhi nun. Saglit na natahimik si Ralph. May kung ano namang awa ang naramdaman niya para kay Elaine. Samantalang sa loob ng hospital room, unti-unti nang nagkakamalay si Elaine. Nasaan ako? Mahina niyang tanong. Nandito ka sa ospital, iha. Sagot ng biyanan niya. Bumukas ang pinto at pumasok si Ralph. Kumusta ng pakiramdam mo? Tanong nito sa kanya. Okay lang ako. Mahina niyang sagot. Anong gusto mo kainin? Nagtaka naman si Elaine kung bakit parang biglang naging concern sa kanyang asawa. Ralph, ano nangyari? Naimatay ka kanina sa pagkainan. Buti na lang at walang masama nangyari sa'yo at sa bata. Napatingin naman siya sa ekspresyon ng kanyang asawa. Ba't baka sa mukha nito ang pag-alala? Hindi niya maiwasang itanong sa sarili. Pero naisip din niya, baka nagpakita lang ito ng concern kasi nandito ang biyanan niya. Gusto ko muna magpahinga. Sige, dito lang ako, Elaine. Masaya sana siya kung bukal sa puso sinasabi nito pero hindi naman. Alam niya na dahil lang sa bata ang concern nito sa kanya at dahil naroon ang ina nito. Biglang nangilid ang kanyang mga luha, ngunit sinikap niyang maidlip na lamang para sandaling makalimutan niya ang sakit na nararamdaman niya. Nagdaan ang mga araw mula nang makalabas siya ng ospital. Nagtaka naman siya kung bakit maayos ng pakikitungo ni Ralph sa kanya. Sinasamahan na siya nito sa monthly prenatal checks-up niya at ito na mismo nagtitimpla ng gatas niya bago siya matulog sa gabi at pagkagising niya sa umaga. Nakaramdam naman siya ng saya sa ipinapakita ng kanyang asawa. Lumipas ang 6 na buwan. Oo nga pala, Elaine. Total at Sunday naman ngayon, pupunta tayo ng mall at para makapamili ng mga gamit ni Bibi. Wika ni Ralph matapos sila makapag-almusal. Saglit siya natahimik. Pilit na iniisip kung tama ba ang pagkarinig niya. Mamimili daw sila ng mga gamit sa bata? Elaine? Untag nito sa kanya. Oo, sige.
Matipid na sagot niya. Napatingin siya sa mukha ng kanyang asawa at nababasa niyang excitement sa mga mata nito. Sa isip niya, siguro natutuwa lang ito dahil nalaman nito sa ultrasound na lalaki ang magiging anak nila. Ilang sandali pa at nasa loob na sila ng mall. Habang abala sila sa pamimili ng mga gamit sa bata, biglang may babaeng lumapit sa kanila. Hi Ralph, I didn't expect to see you here. Nakangiting wika nito. Bigla namang uminit ang dugo niya sa presensya nito. Hello Tess. Ganting bati naman ni Ralph. Anang babae habang kunot noon nakatingin sa kanya. Don't tell me na natutunan mo na siyang mahalin, Ralph. Elaine is my wife at may responsibilidad ako sa kanya. Sagot ng lalaki. Bagamat hindi man sinabi na mahal siya nito, sapat na para sa kanya marinig na hindi na siya ipinagkakaila ni Ralph bilang asawa. Biglang tumawa na malakas si Tess. Hindi naman siya nababagay sa iyo, Ralph. Anito at hinagod siya ng tingin. Hindi mo siya may pagmamalaki. Tess, please. Saway ni Ralph. Kung wala ka ng ibang sasabihin, will you excuse us? Anito at hinawakan ng kamay niya. Elaine, let's go. May kung ano namang tuwa ang naramdaman niya sa kanyang puso sa simpleng paghawak ni Ralph sa kamay niya. Matapos silang makapamili, kumain muna sila sa fast food kasi malapit na namang mag-aalas 7 ng gabi. Ralph, salamat nga pala't hindi mo na ako ipinagkakaila na asawa mo ko. Anya nang makabalik na sila ng sasakyan. Tumangulang ang lalaki habang ang mga matay nakatuon sa kalsada. Tahimik lang itong nagmamaneho kaya pinili na lang din niyang huwag na muna itong kausapin. O iha, nandito na pala kayo. Nakangiting wika ni Mrs. Acosta na makarating na sila ng bahay. Good evening po, Mami. Bati ni Elaine sa biyanan niya saka humalik sa pisngi. Sumunod din si Ralph sa paghalik sa ina nito. Pagkatapos, inutusan nito mga katulong na iayos sa mga pinamili nila at ilagay sa kwarto ang crib para sa bata. Salamat sa time, Ralph. Anya na magkasarili na lamang sila. Ayos lang, it's my responsibility. Saad ng lalaki. Dahil sa pagod sa pamamasyal, mabilis na nakatulog si Elaine. Samantalang nanatili pang gising si Ralph. Hindi siya makatulog. Para kasing hindi na niya maiintindihan ang sarili niya nitong mga nakarang araw. Napatitig siya sa natutulog niyang asawa. Saka ibinaling ang tingin sa picture frame na nakapatong sa bedside table. Humakbang siya at kinuha ang frame. Ilang segundo niyang tinitigan ng babaeng nasa picture. Hanggang sa napatingin siyang maigi sa mga mata nito. Bakit parang parehas sila ng mga mata ni Elaine? Hindi niya maiwasang itanong sa sarili. Sa isip niya, kaya pala sinabi noon ng mami niya na kamukha ni Elaine ang babaeng nasa picture. Umiling na lamang siya saka muling binalik ang frame. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama at kinumutan ng natutulog na niyang asawa. Pagkatapos, umupo siya sa gilid ng kama at wala sa loob na hinaplos sa mukha nito. Ralph, stop it. Saway niya sa sarili. Huwag kang mahulog sa kanya. Hindi siya ang type mong babae, remember? Bulong ng isang bahagi ng kanyang utak. Nagdaan pa 3 buwan at 9 months na siya ni Elaine. Excited na siyang mailuwal ang bata sa kanyang sinapupunan. Ngunit isang araw, narinig niyang may kausap sa telepono si Ralph habang may ginagawa ito sa office room ng mansyon. Ewan nga ba't bigla siya na-curious kaya dahan-dahan siya lumapit sa may pintuan. Dahil nakaawang lang ang pinto, kaya narinig niyang pag-uusap ng asawa niya sa cellphone, lalo na't naka-loudspeaker pa ito. Bro, totoo pala nag-asawa ka na, hindi ka man lang nag-imbita. Boses ng lalaki at narinig niyang kausap ni Ralph sa kabilang linya. Ang balita namin, katulong niyo lang ang napangasawa mo at malayong malayo sa tipo mong babae. Narinig niya ang pagtawa ng lalaki. Nakita ko kayo minsan sa OB Clinic pero hindi na ako lumapit kasi nagmamadali ako nun. Alagang-alaga mo nga siya eh. Don't tell me, mahal mo na siya. No, hindi ganun yun bro. Wika ni Ralph. Kaya ko lang naman siya pinakasama na maayos dahil sabi ng doktor, masela ng pagbubuntis niya at bawal sa kanya magkaroon ng emotional stress. Para namang naupos na kandila sa kinatatayuan niya si Elaine. Ganun ba? So, hindi mo siya mahal? Tanong ng lalaking kausap ng asawa niya. Of course not.
Paano ko ba mamahalin na isang katulad niya? At saka, malapit na rin naman siya mga anak, kaya titiisin ko na lang muna. Biglang sumikip ang dibdib niya sa lahat ng mga sinasabi ni Ralph. Malinaw na sa kanya lahat. Hindi siya kailanman mahal ng asawa niya. Lahat ng pag-aalaga nito sa kanya ay dahil lang sa batang dinadala niya at sa payo ng doktor. Napahawak siya sa kanyang tiyan dahil bigla na lamang itong sumakit. Napangiwi siya. Diyos ko, baka manganganak na ako. Usal niya. Ralph! Tawag niya sa kanyang asawa habang namimilipit sa sakit ng kanyang tiyan. Manganganak na yata ako. Elaine, ano nangyari? Tanong ng lalaki na kalalabas lang ng kwarto at mabilis na nakalapit sa kanya. Baka manganganak na ako. O sige, dadaling kita sa ospital. Natatarantang wika ng kanyang asawa. Saglit niyang nakalimutan ang narinig niya sa telepono dahil ang mas mahalaga sa kanya ay ang panganganak niya. Samantalang hindi mapakali si Ralph sa labas ng delivery room. Iho, relax ka lang. Magiging maayos din ang lahat. Wika ng kanyang ina. Sana mama, magmatagumpay ang panganak ni Elaine at maging ligtas sila ng anak ko. Let's pray for that, iho. Makaraan ng ilang sandali, matagumpay na iniluwal ni Elaine ang isang malusog na batang lalaki. Diyos ko, maraming salamat po. Mahina niyang usal sa kamarahang ipinikit ang mga mata. Nang magising siya, nasa loob na siya ng hospital room at kapiling na niya ang kanyang sanggol. Walang mapagsisidla ng ligayang kanyang nararamdaman sa mga oras na yon. Isa na siyang ganap na ina at gagawin niya ang lahat upang maging mabuting inang bata. Elaine, nakaraos ka na. Wika ni Ralph at hinalikan siya sa noo. Nakita niya masayang mukha nito habang nakatingin sa kanilang munting anghel. Minsan pa'y sumagi sa kanyang isip ang narinig niyang pag-uusap ng kaibigan at ang asawa niya kanina. Kaya bahagyang napalitan ng lungkot ang sayang kanyang nararamdaman. Elaine, may gusto ka bang kainin? Biglang tanong ng lalaki. Wala naman, Ralph. Gusto ko na lang muna magpahinga. 6 na buwan matapos siya makapanganak. Habang pinapatulog niya si baby Aaron, biglang tumunog ang messenger notification niya. Sa isip niya baka si Ralph ang nag-chat kasi hindi pa naman ito umuuwi. Dahan-dahan niyang inilagay ang anak niya sa crib at tinignan ng cellphone. Bigla siyang nanlumo na makita ang video ng kanyang asawa at ni Tess sa loob ng isang hotel room. Ralph, paano mo nagawa sa akin to? Minahal kita ng labis. Humahagulgol na wika niya habang napasubsob sa kama. Hindi na niya kaya pa magtiis. Ginawa na niya ang lahat pero bigo pa rin siya magkaroon ng puwang sa puso ng asawa. Ayaw sana siyang payagan ng biyanan niya ngunit hindi na rin ito tumutol pa matapos mapanood ang video ni Ralph. Maraming salamat po, Mami, sa mabuting pagtrato niya sa akin. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko naman po ipagkakait sa inyong bata. Kahit anong oras po pwede niyong dalawin si Baby Aaron sa probinsya. Maluha-luha niyang sabi. Mami, sorry po. Nabigo po ako. Wala na po akong dahilan para lumaban pa. Dahil kahit kailan, hindi ako kayang mahalin ng anak niyo. Naiintindihan kita, Elaine. Hindi ka naman nagkulang. Si Ralph ang may pagkukulang sa'yo. Ani Mrs. Acosta saka may inabot sa kanyang isang sobre. Para sa pangangailangan ng bata. Salamat po, Mami. Tatanggapin ko po ito hindi para sa sarili ko, kundi para sa anak ko. Matapos ang madamdaming pamamaalam, umalis siya ng mansyon dalang kanyang anak. Habang nasa loob ng bus pauwi sa probinsya, hindi niya napigilan ng mga luhang kanina pa nagbabadyang pumatak. Yakap-yakap niya si Baby Aaron na mahimbingan tulog sa kanyang dibdib. Minsan niyang pinangarap ang isang masayang pamilya, pero ngayon, ang tanging mahalaga na lamang ay mailayo ang anak sa sakit at gulong hatid ang tahanang yun. Matapos ang ilang oras na biyahe, nakarating na siya sa Nueva Ecija. Nay, Tay, patawarin po ninyo ako. Anya at mahigpit na yumakap sa mga magulang niya. Ikinuwento niya ang lahat ng mga nangyari at nagkaiyakan sila. Naluha din ang dalawa niyang kapatid na lalaki. Di bali na po, Tay, Nay. Ang malaga, hindi na po mawawala sa atin ang lupang ito na kinatitirikan ng bahay natin. Elaine, anak.
Malaki ang ginawa mong sakripisyo para maisalba tong lupa natin. Kaya nagpapasalamat kami sa iyo, anak. Madamdaming wika ng kanyang inang si Ursula. Pero nay, isa na po akong single mom ngayon. Hayaan mo na anak. Ang mahalaga, magkasama-sama tayo dito. Sagot naman ng kanyang amang si Alfonso. Sa lahat ng mga nangyayari sa buhay niya, kung may mga tao man tunay na nagmamahal sa kanya, iyon ay ang kanyang pamilya. Isang buwan na nagdaan, hindi niya inaasahan ang isang kotseng huminto sa tapat ng kanilang bahay. Biglang lumakas ang kabog sa kanyang dibdib, kaya dahan-dahan siyang sumilip sa bintana. Si Ralph. Mahinang sambit niya. Ralph, yun ba yung kamong asawa mo, anak? Tanong naman ni Nanay Ursula. Nay, ayoko na siya makita pa. Anya at dali-daling pumasok ng kwarto. Narinig niyang pinapapasok ng kanyang ina si Ralph. Magandang araw po sa inyo. Ako si Ralph Acosta, ang asawa ng anak niyo. Pagpapakilala ni Ralph. Naparito po ako para sunduin na mag-ina ko. Ikinalulungkot ko, iho, pero ayaw ka nang kausapin ng anak ko. Mahinahong wika ni Nanay Ursula. Nay, pakiusap po. Marami po kaming dapat na pag-usapan. Hindi na nakatiis pa si Elaine at lumabas siya ng kwarto. Wala na tayong dapat pag-usapan, Ralph. Hindi mo ako mahal, kaya anong dahilan para magsama tayo? Elaine, please let me explain. Anito at dahan-dahang lumapit sa kanya. Huli na ang lahat, Ralph. Wala na akong natitirang pagmamahal para sa'yo. Niloko mo ko, kaya magsama kayo ng babaeng pinapangarap mo. At tuluyan na siyang napahagulhol. Anak, huminahon ka. Mas mabuting mag-usap kayong dalawa. Wika ng kanyang ina at hinayaan silang magkasarilinan. Elaine. Sambit ng lalaki at dahan-dahan lumapit sa kanya. Simula nang umalis ka, lagi na lang ako malungkot. Namimiss ko kayo ng anak natin. Babalik tayo ng Maynila at magsimula tayo ulit bilang isang pamilya. Hindi na maaari ang gusto mo mangyari, Ralph. Huwag mo nang pilitin ang sarili mo. Hindi mo ako mahal kaya ibinigay ko na sa iyong kalayaan mo. Hindi ako maghahabol kahit ilang babae pang ititira mo sa bahay niyo. Elaine, mahal kita. Please, bigyan mo ako ng pagkakataon para makabawi sa lahat ng pagkukulang ko sa iyo. Madamdaming wika ng lalaki kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha. Alam ko kung bakit ka umalis. Dahil doon sa video na pinadala ni Tess gamit ang dami account. Elaine, walang namagitan sa amin, maniwala ka. Gumamit lang siya ng AI para palitan ng mukha ko dahil ang totoong nasa video ay ang ibang lalaki na kaparehas ng pangangatawan ko na ginamit niya para sa kanyang maitim na plano. Pagsasalaysay ni Ralph. Saka kinuha nito ang cellphone niya. Ito yung video ng ginawang paggamit ng lalaki. Tinignan naman yun ni Elaine. At pareho nga ito ng pangangatawan ni Ralph. At saka yung si Tess. Pinaimbestigan ko siya. Hindi niya totoong mukha yun. Nag-undergo siya ng plastic surgery para gayahin ng babaeng nasa picture. Pinakalat ko kasi yung picture na napulot ko dahil sa kagustuhan ko mahanap yung babae. Kaya nag-take advantage si Tess at nagpalit ng mukha para na rin makaligtas sa kaso niyang estafa. Ito yung before and after surgery niya. Wika ni Ralph sabay abot sa kanya ng mga pictures. Hindi makapaniwala si Elaine sa katotohanan ng kanyang nalaman. Pero wala na akong pakialam sa picture ng babaeng napulot ko, Elaine. Ikaw ang mahal ko at ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay. Ralph, hindi ako maganda. Hindi mo ako may pagmamalaki sa mga kaibigan mo at kakilala niya sa business industry. Elaine, ang tunay na kagandahan ay nagmumula sa kabutihan ng puso. Itong pinakamahalagang bagay na natutunan ko sa buhay. At kahit kailanman, hindi kita ikakahiya. Mahal na mahal kita. Naantig ang puso niya sa sinabi ng kanyang asawa. Please, give me another chance. Anito at masuyong ginagap ang kamay niya. Tumulo ang luha niya nang hindi niya namamalayan. Sa isip niya, lahat naman ng tao deserve na magkaroon ng second chance. Ralph, mahal kita. Hindi dahil CEO ka. Hindi dahil mayaman ka. Kundi dahil mahal na mahal kita bilang ikaw. Anya habang walang patid ang pag-agos ng kanyang mga luha. Shh, don't cry na love. At pinahid nito ang mga luha niya
Pagkatapos, buong higpit silang nagyakapan sa isa't isa. Salamat sa pangalawang pagkakataong binigay mo sa akin, love. Pangako, hindi ko to sasayangin. Mamahalin ko kayo ng anak natin. Wika ni Ralph at siniil ng halik sa labi ang kanyang asawa. Maya-maya'y narinig nilang iyak ng kanilang anak. Si Bibi, nagigising na. Puntahan ko muna sa kwarto. Pwede ko ba siya makita? Oo naman, anak mo siya eh. At nagtawanan silang dalawa. Baby, sorry at matagal na tauhan ng daddy mo. Mahal ko kayo ni Mami at hindi ko kayo pababayaan. Masuyong wika ni Ralph sa kakinintala ng halik sa noo si Baby Aaron. Matapos ang mahabang usapan sa pamilya ni Elaine, lumuwas sa sila ng Maynila. Baon nila ang panibagong pag-asa sa kanilang pagsasama. Pagdating nila ng mansyon, agad silang sinalubong ng mga magulang ni Ralph. Welcome back, Iha. Masayang bati ng kanyang biyanang babae, sabay yakap sa kanya. Hello, Baby Aaron. Nandito ka na ulit sa amin. Salamat naman anak at napapayag mo tong asawa mo na bumalik dito. Nakangiting wika naman ni Mr. Acosta. Oo nga pala, anniversary ng kumpanya natin bukas. Yes, Dad. Sagot ni Ralph saka bumaling kay Elaine. Love, sasama ka. Ipapakilala kita sa kanilang lahat bilang asawa ko. Hindi naman makapaniwala si Elaine sa kanyang narinig. Hindi mo ba ako ikakahiya, Ralph? Tanong niya. Love, di ba sabi ko sa'yo, hindi kita kailanman ikakahiya. Ang totoo proud ako sa'yo dahil nagawa mong baguhin ang mga maling pananaw ko. Pinalambot mong puso ko at tinuruan mo ako magmahal ng walang hinihinging kondisyon. Hay nako, iho. Masayang-masaya kami at sa wakas natuto ka na rin. Nakangiting wika ni Mrs. Acosta. Kinaumagahan, maaga nagising si Elaine at nagluto ng almusal. Aba, ang sipag talaga ng asawa ko Bunga daw wika ni Ralph sabay yakap sa kanyang likuran. Good morning, love. Ba't ang aga mong nagising? Di ba mamaya pa naman ang anniversary celebration? Yes, love. Mamayang gabi pa. Kaso may business meeting pa akong dadaluhan at pagkatapos, board meeting na naman. Kasama ko nga pala si Daddy kaya dediretso na lang kami mamaya sa Shangri-La. So, hindi pala kita makakasabay mamaya, love? Nandiyan naman si Mami. Nakangiting tugon ng lalaki sabay pisel sa ilong niya. Okay. Mabilis sa lumipas sa mga oras at gumagabi na. Elaine, Iha, let's get ready na at kailangan makaalis tayo ng 6:30. Wika ng biyanan niya sabay abot sa kanya ng isang box. Binuksan niya naman ito at namangha siya sa ganda ng evening gown na bumungad sa kanya. Thank you, Mommy. Masigit kami nagpapasalamat sa iyo, Iha. Nakangiting sagot ni Mrs. Acosta. Sige na, magbihis ka na't hihintayin kita sa sala. Hindi naman mapigil ni Elaine na malakas sa pagkabog ng kanyang dibdib habang inaayos niya ang kanyang sarili. Matapos ang ilang sandali, napangiti siya sa harap ng salamin. Samantalang hindi naman mapakili si Ralph at panayan tingin niya sa orasan habang naghihintay sa pagdating ni Elaine at ng mami niya. Lumipas ang ilang sandali at malapit na magsimula ang party. Oh, Ralph, nandito na palang mami mo. Ani Mr. Acosta. Bakit hindi niya kasama si Elaine, Dad? Nag-aalalang tanong niya. Agad niyang sinalubong ang kanyang ina at humalik dito. Nakasunod naman ang daddy niya. Mami, si Elaine. Actually, may sorpresa kami sa'yo, iho. Nakangiting wika ni Mrs. Acosta. Basta kahit anong mangyari, pakinggan mong bulong ng iyong puso ha. Yun ang mas mahalaga kaysa sa mga bagay na makikita ng iyong mga mata. Tama ang mami mo, anak. Ang importante, natuto ka na sa mga pagkakamali mo. Sabat naman ng kanyang ama. O sige, pumunta ka na sa gitna. Naghihintay na si Elena, may pakilala mo siya. Tumango naman si Ralph kahit hindi niya lubusang naintindihan ang sinasabi ng mga magulang niya. Kinuha niya ang mikropono at nagsimula magsalita. Good evening, everyone. Today, we are celebrating the silver anniversary of Acosta Models. Maraming salamat sa inyong pagdalo. And this time, gusto kong samantalahin ang pagkakataong to upang makilala ng lahat ng babaeng nagturo sa akin ng mga bagay na hindi ko alam. Ladies and gentlemen, my beloved wife, Elaine Robles Acosta. Umugong ang malakas sa palakpakan kasabay ng pagbukas ng malawak na pintuan ng party venue. Lahat napatingin sa pagpasok ng napakagandang babae.
Hindi naman makapaniwala si Ralph sa kanya nakita. Iho, siya ang totoong Elaine. Wika ng mami niya. Mami, anong ibig sabihin nito? Bulong niya. Salubungin mo muna ang asawa mo, iho, at siya nang bahalang magpaliwanag sa'yo. Wika ni Mr. Acosta. Samantalang halos maiyak naman si Elaine habang naglalakad sa gitna. Nakita niya maraming katanungan sa mga mata ng kanyang asawa. Sinalubong siya nito at sabay silang naglalakad sa gitna ng magkahawak kamay. Ladies and gentlemen, my wife, Elaine. Wika ni Ralph na makarating na sila sa gitna. Muli, umugong malakas sa palakpakan. Pagkatapos, sumunod naman ang kainan, sayawan at kasayahan. Hindi ko akalain na ganito pala kaganda ang asawa ko. Wika ni Ralph habang sumasayaw sila sa gitna. Sa totoo, yung sinabi mo sa akin noon na ikaw yung nasa picture. Oo, love. Sorry. Pinakiusapan kasi ako ng mga magulang mo na magpanggap akong pangit gamit ang Hyperial mask at pagkatapos paibigin kita. Pumayag na rin ako dahil kailangan ko na ng pera para ganap ng mapasamin ang lupang kinatatayuan ng bahay namin sa probinsya. At bakit yun ang naisip nila ni Mommy? Gusto nilang magbagong pananaw mo sa buhay dahil masyado ka raw, partikular sa itsura ng tao. Pumayag na rin ako dahil mula noon, mahal na talaga kita. Nakikita lang kita sa TV noon pero may lihim na ako nararamdaman sa'yo. Naintindihan ko ng lahat, love. Pero kahit ano man ang itsura mo, ikaw pa rin ang babaeng mahal ko. Masuyong wika ni Ralph. I love you, Elaine. I love you too, Ralph. Habang nakatitig sa isa't isa, dahan-dahang naglapit ang kanilang mga mukha. At sa huli, nagtagpo din ang kanilang mga labi sa isang halik na puno ng pagmamahal. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!